Hello po, magandang araw sa inyo. Ang pag-uusapan natin ay ang shafting ng hub ng motorsiklo. Siyempre, pag nagtatanggal ka ng gulong sa bandang hulian o kaya sa bandang harapan, pagbalik mo ng gulong, guys, eto, mahirap ipasok itong shafting na to. Kaya napag-isipan ko na to tulisan. Tulisan mo siya. Lagyan mo na, palitin mo yung dulo. Ayan, grinding stone lang katapat niyan. Pero bago mo tulisan yan, ilagay mo yung nut. Anong purpose ng nut? Ba't ganon? Kasi nga guys, pag tinulisan mo yan, grind mo yan ng na walang nut yan. Siyempre, pag nag-grind yan, maapektuhan yung yung mga thread niya. Pagpasok mo ng nut ngayon, mahirapan ka. Kasi siyempre may ribaba yun. Siyempre, nagsarado yung daanan, yung mga kanal ng thread. Nagsarado kasi nag-grind mo eh. Kaya inuuna akong ikinakabit yung nut bago ako mag-grind. Para pag natapos ko na i-grind, pag tinanggal ko, yung mga thread niyan, malilinisan palabas. Ayun guys, kaya naisipan ko nung nakaraan kasi hirap ikabit niyan pag walang tulis yung shafting na yan. Yung bolt na yan, yung mahabang bolt na yan sa hub. Mahirap. Kasi yung spacer sa gitna ng mga bearing sa hub, minsan bumababa. Hindi nag-a-align ba. Ngayon, pag pinasok mo yan, pupukoy mo ng martilyo, talagang lulusot na talaga kasi may tulis na guys. Ayan o. Ayan, subukan natin. Ngayon, tanggalin natin yung nut. Kasi tapos na natin nag-grind. So yung yung thread niya malilinisan ngayon. Matatanggal yung mga nakabara dun sa thread kasi grind nga natin. Mahirap makita yata gabi kasi yung ginawa ko yung guys, kaya ilaw yung kintab yung ilaw yung humikintab yung saka pangit yung camera. Ayan guys, tinanggal ko na. Tinanggal ko na kanina, tapos ibabalik natin. Hindi na ako mahihirapan. Kasi yung kanal ng thread natin, naninis na siya paglabas ng nut. Okay, ilagay natin guys. Subukan natin. Pagkatapos yan, swabe na lang paglalagay natin yan. Martilyo na lang katapat yan. Ayun. Hindi ganong may pakita guys yung nakatakip yung tambucho dun sa may hub. Pero okay lang. At least may pasok ko naman na maayos. At nakapagbigay naman ako ng konting kaalaman sa inyo kung paano ipasok, paano madaling ipasok ang bolt dyan sa hub o kaya shafting ba yan? Ang tawag yan. Ayan o, pinasok na. Tapos, pinas forward na natin guys. Ayan. Kasi matagal kasi pagka hindi pinas forward eh. O yan. O, bilis. O, walang problema guys. O, yan. Yan. Na. Okay, swabe na. Hi guys, ito yung yabi. Palagay dito. Palagay dito. Ang susian. Ito kasi walang contact na. Susi mo na ganyan. Walang lumalabas na kuryente dito kasi dito sa loob na siya gastado na bubuksan natin. Bubuksan natin. Bukas natin at makikita nyo yung loob dito na mga switch nya. Ayan guys, yung tornilyo. Ito pero ito nahinang ko na kanina, so tapos ko lang nahinang ayan
Kita nyo yan. Itong mga to, yan at saka yan, at saka apat na yan. Hininang ko na yan guys. Totally tanso kanina yan. Yan. Eh, hindi ko na ipakita na hininang ko. Kasi ito may may guhit. May nagasgas na siya. Ito yung tumatama sa kanya. Ito. Pag pihit mo ng ng susian, ito yung dumadaan dito. Ito. Yan siya. Matama. Hininang ko na lang. Kasi kung bibili pa ako guys, siyempre mahal din, di ba? Para makatipid tayo. Ipinakita ko lang sa inyo ito para magkaroon ka ng idea. Hihinangin nyo lang yun guys. Tapos ito naman kasi yung tumatama doon. Itong ito, doon tumatama sa bandang itaas. Ito naman, doon tumatama. So, ibabalik na natin. Ayan lang. Simple lang siya. Para kung nasira ito, namamatay kasi pag tumatakbo, napapagpag, di ba? Nagba-vibrate. At ayan. So, ibabalik na natin. Ano guys, yung susian, kapag sinususi mo yan, minsan namamatay. Halimbawa, tumatakbo ka ng long distance. Ayun nga, binuksan ko nga kanina. Pero, tapos yung pinakita ko yung may mga hinang. Tanso yun kanina. Tapos may mga kanal na yung tanso. Pag dumadaan yung switch doon para mag-contact, ay hindi maka-contact kasi may kanal. So, hininangan ko na lang yun. Tapos, yun, okay na. Nahinangan na yung apat na terminal doon. So, binalik na natin. Mahal din siguro to guys. Mga 300 siguro may higit. Kung bibili pa ako, sayang, ganun din naman. At ito, okay naman na. Pag switch mo, hindi na siya namamatay-matay. So, pag namatay kasi ito, nawawala ng power. Tapos, pihit-pihitin mo lang yung susi, mamaya meron na naman. Kung pangit yung andar, magiging palyado. So, ilagabit na natin. Pagkatapos yan guys, okay na kasi tinesting ko na kanina bago kinabit. Di ko lang ipakita sa inyo. So, maraming salamat sa inyong panonood. Sana po nakapagbigay ako ng konting idea sa inyo kung paano ayusin yung susian, ignition switch. Parang yung tawag yung ignition switch ba yun? Para hindi na kayo bumili guys. Napakasimple lang naman yun. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all.